At ngayong umaga makakausap natin muli si Mr. Mar Balbuena, ang chairman po ng Grupong Manibela. Magandang umaga po Sir Mar at maraming salamat po muli sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam. Hello sir, good morning po at magandang umaga po sa lahat po ng nanonood po ngayon. Sir, ano po ba itong layo ng panibagong 2 araw na tigil pasada ng iba't ibang transport groups at nasa mga ilan po ba yung nagsabi na hindi mo na sila mamamasada ngayong araw? Ngayon po ay umaabot po ng 100,000 ang makikilahok po dito. Ang layunin po namin ay babuksan itong walang basihan na pagtaas po ng mga produktong petrolyo. Dahil po ang pinagbabasihan, ang sabi ng Department of Energy, ang pinagbabasihan ng taas presyo o pagbaba ng presyo ay yung spot market o yung trading dito sa mga produktong petrolyo sa world market. Patuloy pong bumababa at hindi naman tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Bakit po ganito kataas ang presyo ngayon na umaabot na naman ho sa halos 90 pesos ang presyo ng krudo? Sa ibang lugar po meron pang mas mataas po sa 90. At yung per increase na sinuspend nung panahon po na kasagsagan ng oil price hike, sana ho ay maipatupad na ito. Malip yung suspension po nito. Nabanggit niyo po yung fair hike petition sa LTFRB. Meron daw po kayong ihahain ngayon. Maaari niyo po ba kaming mabigyan ng detalye at mga nasa magkano po ba itong hihilingin niyo na dagdag pasahe at ano po bang batayan nito? Ito ay para makakasapat lang. Piso pa rin yung hinihingi po natin na dagdag pasahe. So kung malilip po yung suspension doon sa piso na per increase, additional piso po yung hinihingi namin. So magiging 2 piso po. Hindi naman po ito kalabisan na sa tingin natin. At yung ating mga kababayang mananakay ay pabor naman na kahit papano magkaroon ng fair increase at nang sa ganon ay makahabol naman kami doon sa nawawalang kita at pang-maintenance ng aming mga sasakyan. Nasabi niyo po may mga pumapabor, pero meron din po nagsasabi kasi na bakit daw kailangan pang humingi ng dagdag pasahe kung meron naman daw pong ayuda na ibinibigay ang gobyerno dito sa mga nasa transport sector. Hindi naman po lahat ay nabibigyan ng ayuda at hindi po lahat ay nakakakuha. At malaki po ang inaambag ng mga tsuper na buwis sa kaban ng bayan. Hindi po bababa sa 15,000 piso po kada buwan ang inaambag ng ating sektor. Kada magkakarga po kami ng gas, meron kaming excise tax, meron kaming value added tax. So sana wag na itong ipagdamot. Yung ayuda po na ito ay pansamantala lamang at hindi naman po siya ganun kalaki. Kung titignan natin doon sa paglobo at pagsirit ng mga produktong petrolyo. Okay, may mga plano po ba kayo na pakikipag-usap sa Pangulo para naman mailatag niyo po yung inyong panawagan na aprobahan na itong fair hike na hinihiling niyo po? Panawagan po natin sa ating Pangulo na sana malip yung suspension at yung pangmatagalang malip yung suspension ng pag-implement nitong per increase at sana ang marinig natin sa ating Pangulo sa kanyang susunod na sauna yung pangmatagalang solusyon dito sa problema natin sa krisis ng mga produktong petrolyo, ng kuryente at lalo na sa bilihin kasi domino effect po yan. Ang solusyon na hindi lamang po laging ayuda ang pinangangalandakan sa atin. May 2 taon pa ang ating Pangulo. 6 na buwan na simula noong pumutok itong giyera at nagkaroon ng krisis. Ano na nga po ba ang solusyon na mailalatag o gagawin ng ating pamahalaan patungkol dito sa paulit-ulit na krisis sa mga produkto ng petrolyo?
Okay, panghuli na lang po, Sir Mar, na binibigyan po namin kayo ng pagkakataon. Baka may mensahe po kayong ibigay, gustong ibigay sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga pasahero, particular doon sa mga areas na sa tingin nyo po ay talagang mapaparalisa yung transportasyon dahil sa gagawin nyo pong kilos protesta ngayong araw. Nasa inyo pong pagkakataon kung may mga gusto po kayong ibigay na mensahe. Opo, tayo po ay humihingi ng paumanhin at pangunawa sa ating mga mahal na mananakay. Ito po ay hindi labanan ng may masasakyan ka ba o walang masasakyan. Ito po ay labanan ng may kikitain pa ba ang mga tsuper at may masasakyan pa po ba ang ating mga commuters kung kami po ay wala ng kakayanan na makabiyahe dahil sa taas po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sana maunawaan niyo po kami. At makasama po kayo sa panawagan na maibaba po ang presyo ng mga produktong petrolyo upang nang sa ganun ay hindi kayo patuloy din na maaapektuhan nitong pagsirit nito. Alright, maraming salamat po Mr. Mar Balbuena, ang chairman po ng Grupong Manibela. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po.